Gab versus the Gods. Unang kabanata ang kidlat at ang alon. Sa baybayin ng Manila Bay, habang bumubuhos ang ulan at humahampas ang alon, sa pader ng dagat, may isang lalaki. Kalbo, kayumanggi ang balat, matikas ang katawan. Siya si Gab, isang mortal. Isang kidlat ang bumagsak sa harap niya. Ngunit nanatili siyang nakatayo, walang takot. Mula sa langit, unti-unting bumaba ang isang nilalang na nababalutan. Nang liwanag, si Zeus, ang hari ng mga Diyos. Zeus. Gab, isa ka lang mortal, sumuko ka na. Bago pa kita tuluyang burahin sa mundo. Ngunit tumingala si Gab, walang pangamba. At buong tapang siyang sumagot, Gab. Kung ang mga Diyos ay nangingibabaw sa takot, ako ang tatayo para sa tapang. Parang pati ang dagat ay nakiusap, pero ang langit, naghanda na ng digmaan. Ikalawang kabanata, ang hamon ni Ares. Sa isang abandonadong bodega sa Tondo, nababalutan ng alikabok at katahimikan, nakaharap ni Gab ang Diyos ng digmaan na si Ares. Nakasuot ito ng pulang kapa, hawak ang sibat na may dugo ng mga bayani. Tinitigan niya si Gab at ngumiti. Ares, kunwari kang matapang mortal, kaya mo bang hawakan ang sibat ng digmaan? Inihagis niya ang sibat sa paanan ni Gab. Tumampot si Gab at nasugatan ng palad. Pero pinigil ang pagdugo. Matatag ang tingin, Gab. Hindi ako isinilang para yumuko. Sa titig ni Ares may saglit na pagdududa. Isang Diyos na takot. Ikatlong kabanata, ang babae sa likod ng ulap. Sa eskinita ng Kalokan, habang dumudugo ang tagiliran ni Gab, lumapit ang isang misteryosong babae. May balabal, may aninong dumadaloy sa kanyang likuran. Siya si Nyx, ang diyosa ng gabi. Tahimik siyang nag-abot ng tinapay. Walang salita, pero puno ng kahulugan ang kanyang tingin. Nyx. May mga Diyos na sawa na rin sa Olympus. Gusto mong malaman ang kasinungalingan ni Zeus? Tahimik si Gab, pero tumango. Hindi siya sumama sa dilim dahil sa takot, kundi dahil sa paghahanap ng katotohanan. Ika-4 na kabanata, ang apoy ni Hephaestus sa ilalim ng Mount Apo. Sa loob ng nagliliyab na kuweba ng apoy, Gab, pawisan at balot ng uling, nakatayo sa harap ni Hephaestus, ang Diyos ng apoy at panday ng mga Diyos. Sa kanyang harapan, pinanday ang isang sandata, tanikalang bato, gawa sa bato, apoy at kaluluwa. Hephaestus. Wala kang dugong Diyos. Gab. Pero sa puso mo, may apoy na hindi matatalo. Hinawakan ni Gab ang sandata, nagliyab ang apoy at sa kanya ito sumunod. Ika-5 kabanata, ang kagubatan ni Artemis. Sa gitna ng Sierra Madre, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang puting usa ang humila kay Gab papasok sa kagubatan. Tahimik, mapayapa, pero puno ng lihim. Sa clearing ng gubat, lumitaw si Artemis, diyosa ng pangangalaga. Hawak niya ang isang pilak na pana, makintab at malamig sa liwanag ng buwan. Artemis. Hindi lahat ng laban ay gamit ang lakas. Gamitin mo ito, ang pana ng panahon. Tanging totoo ang matatamaan nito. Tumango si Gab at ang mga hayop ng gubat tumahimik sa kanyang harapan. Ika-6 na kabanata, ang pagtataksil ni Hermes. Sa tuktok ng bundok, malapit na sa langit, naglalakad si Gab kasama si Hermes, ang mensahero ng mga Diyos. Ngumiti si Hermes tila kaibigan, pero may lihim sa kanyang likod. Habang si Gab ay tumitingin sa kalangitan, biglang isang saksak sa likod, isang gintong punyal. Hermes. Pasensya na, Gab. Pumagsak si Gab sa tuhod habol ang hininga at sa likod ng ulap, may isang aninong naghihintay. Ika-7 kabanata, ang halik ng kadiliman. Sa ilalim ng lupa, sa kaharian ng mga patay, lumabas mula sa dilim si Hades, tahimik, malamig, at makapangyarihan. Hindi niya tinakot si Gab, tumingin lang siya sa mga mata nito. Hades. Kung bibigyan kita ng kapangyarihang labanan sila, gagamitin mo ba hindi para sa sarili, kundi para sa lahat? Tahimik si Gab, tumango. At sa kanyang dibdib, sumiklab ang apoy, hindi ng galit, kundi ng paninindigan. Ika-8 kabanata, ang huling hatol ng langit. Sa trono ng langit, sa gitna ng mga Diyos, nakatayo si Gab. Sa paligid niya sina Zeus, Hera, Athena, at Apollo. Zeus. Mortal ka lang, isang butil sa buhangin ng walang hanggan. Ngunit hindi siya nanginig. Gab. Pero ang butil na ito, ang tanging tumutol sa bagyo. Biglang lumitaw si Kronos, ama ng panahon. Kronos, panahon ng mga tao na ang langit ay nabiyak, tumigil ang kulog. Ika-9 na kabanata, ang pagbalik sa daigdig. Umaga sa Maynila, tahimik, payapa. Naglalakad si Gab sa kalsada.
Suot ang simpleng hoodie at maong. Tinitingnan siya ng mga bata. Nakangiti ang matatanda. Sa pader, isang graffiti, Taurian. May laban, wala siyang trono, wala siyang korona, pero sa puso ng tao, siya ang alamat. At sa langit may narinig na banayad na kulog, hindi sa galit, kundi sa paggalang. Wakas.